Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-farmers. Kumusta po ang ating paghahayupan? Sana po ay kumikita tayo. Ngayon po sa video ito, sa episode na ito ay napakaganda po ng ating topic. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa black soldier fly farming. Yan. Ang black soldier fly po pa kaibigan ay napakaganda o napakalaki ng naitutulong niyan sa ating paghahayupan, lalong-lalo na po kung tayo ay may manukan, may babuyan, palaisdaan. Ayan, napakalaki ng maitutulong po nito. Kaya po, tapusin niyo pong panoorin ang kapirasong video ito o ideyang ito para po madagdagan kahit papaano ang inyong mga kaalaman at makatulong sa inyong paghahayupan ang episode na ito. Ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ngayon ay ang black soldier fly farming. Paano nga ba ito inaalagaan? Paano nagsisimula? Ngayon, para po hindi tayo maligaw sa ating usapan, ito ang dami pong mga messages, ang dami pong mga iniiwang mensahe sa aking YouTube channel, mga katanungan about sa black soldier fly. Baka po sa pagsagot ko sa mga katanungan nila ay makarelate kayo at makatulong sa inyo. Okay, umpisa natin, no? I-open ko muna ang aking YouTube. Ang dami po kasi nitong mga katanungan mga kaibigan. Ayan. Isa-isahan po natin. Isa-isahin po natin babasahin pero sa tingin ko hindi po natin ito matatapos. Kung ano lang po ang ating makakaya sa umagang ito o sa video ito ay pagpasensyahan niyo na po ano. Kasi po kung tatapusin ko lahat ng messages o babasahin ko lahat o sasagutin ko lahat ng mga messages dito, baka abutin tayo ng ilang oras dito sa video ito, baka mainip naman kayo, no? Kaya yung mga pipili lang tayo ng mga magagandang tanong, mga kapaki-pakinabang na messages na kailangan din natin masagot para sa mga kapwa natin farmers, itong mga nagmi-message sa atin. At baka yan din ang katanungan ninyo, sasagot ko na kaagad kahit di nyo pa tinatanong mga kaibigan. Okay? Okay, umpisa natin. Okay. Ito nga. Sabi nito ni Jigs. Ayan, Jigs B. Ayan, sabi niya, ang kanyang katanungan ay, applicable din ba yan housefly? Wala kasing visit dito sa amin. Gagamitin ko sana sa fishing bait ang magot. Ibig niya sabihin ay mukhang nahihirapan siyang maghanap o mag-start sa pag-aalaga ng black soldier fly. Kaya ang tinatanong niya dito ay yung housefly, yung langaw, yung bangaw siguro. Kung applicable din daw ito para naalagaan, para magamit niya sa, mahilig siguro si Sir sa pamimingwit. Siguro yung maggots niya, yung larvae niya, kung applicable din ba para sa fishing, yung pangpain. Okay, Jigs B. Ganito kasi yan, kaibigan. Ako, ayaw ko sanang tawag dito, magbigay ng komento o recommendation about sa housefly kasi yung langaw. Pwede naman yan na alagaan, kaya lang, alam nyo naman ang langaw mga kaibigan, di ba? Very, yan. Kumbaga, very risky. Dahil yan ay disease carrier, ibig sabihin nagdadala po sila ng mga sakit dahil sa kanilang palipat-lipat na dinadapuan at malimit. Dumadapo sila sa mga nadidecompose ng mga bagay, mga matters. Pag dumapo sila doon, dadapo kung saan-saan, yun, nagkakaroon po ng disease carrier. Kaya ayaw ko pong magrekomenda niyan. Pero actually, kaibigan Jigs, pwede naman alagaan yan. Yun nga lang, sabi ko nga, napaka taas ng risk niyan. Baka sa pagpaparami mo ng langaw, di ba parang yun naman yun langaw paparamihin mo na which is ay tinataboy nga natin yan o pinapatay natin yan. Ay hindi ako nagre-recommenda yan. Nasa yan, kasamang Jigs, kung paparamihin mo yan, pero actually the same lang ang larvae niyan. The same yung kanilang protina, the same yung kanilang nutrients doon sa BSF-L o yung black soldier fly larvae. Yan. Ulitin ko kaibigan, kasamang Jigs B.
I'm not recommended housefly o yung langaw. Bakit tayo doon pupuko sa langaw na which is yan, disease carrier nga yan. Di doon na lang tayo pumuko sa black soldier fly kasi kabaliktaran po yung black soldier fly o yung BSF. Yan po ay hindi disease carrier kasi hindi yan dumadapo kung saan-saan. Naalagaan natin kaya sigurado tayo na hindi sila dadapo kung saan-saan at hindi kumakain ang black soldier fly unlike sa housefly na yan ay kumakain kaya kung saan-saan sila dumadapo na maruming mga organic matters. Okay, sana ay na sagot ko, kaibigan Jigs B 146. Thank you so much sa iyong mensahe. Ito pa, mula naman kay Ma'am Mina Flores. Yan, ang kanya namang tanungan. So, sabi niya, ask ko lang po kung pwede rin ito ipakain sa alagang biik o baboy. Thanks. Ma'am Mina Flores, nako, napakaganda pong binibigay ito sa ating mga alagang baboy o kahit biik o yung malaki ng baboy. Yun nga lang po, kailangan nating huwag po natin bibigay itong buhay sa baboy kasi pag gumagalaw-galaw po yung mga larvae, baka tawag dito, magtaka yung ating mga alagang baboy. Hindi sila kainin. Ang gawin nyo po, i-dried nyo siya, o ibilad, gilingin nyo po, o gawin yung powder. Then, ihalo nyo sa pagkain na ibinibigay nyo sa kanila. Tulad po ng darak, o anuman pagkain na ibinibigay nyo sa alaga ninyong biik o baboy, ihalo nyo po yung powderized na black soldier fly larvae. Napakaganda po yan, Ma'am Mina Flores, kasi napakataas po ng protein content at ang fat o fatty acid content ng black soldier fly larvae. Okay? Kaya po, pag in-apply nyo po yan sa inyong mga alagang baboy, ay guarantee na mas malaki, mas mabigat, mas madaling mapakinabangan po ang inyong mga alagang hayop, lalo-lalo pa yung baboy na sinasabi ninyo. Okay? Sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan, Ma'am Mina Flores. Ito naman galing kay Wang Hub MT. Ang hirap ng kanilang mga pangalan, mga yan na ata ito. Pero hindi naman po nila kasi Tagalog yung kanyang katanungan. Hindi pala. Tawag dito. Ay, foreigner nga ito. Dito tayo sa mga Pilipino lang kasi Chinese pala ito. Hindi ko naman maintindihan ang kanyang mensahe. Ano sabi niya? May ko hentilo. Mga kaibigan, Chinese nga ito. Sipin mo yan, nagkaka-interest yung ibang mga lahi sa ating black soldier fly farming. Okay? Mula naman kay Parsam Mobile Legend. Para sa Mobile Legend. Sabi niya, paano po pag walang chicken manure? Pwede po ba ang waste na gulay na lang po? Yung nabubulok pa lang ng mga gulay. Okay. Doon po sa kanyang katanungan, galing kay Farm siya Mobile Legend, para po sa inyong kaalaman, ang tinatanong niya po, yung ipapakain sa larvae. Ang tanong niya dito, kung wala daw na chicken manure, kasi yung chicken manure po, yung dumi ng poultry, ay napakaganda pong pakain po yan sa black soldier fly larvae. Napakabilis po magpalaki niyan. Sabi niya kung wala pwede daw pa yung gulay, yung mga waste na gulay, yung mga tinatapon na lang, madami kasi yan sa palengke. Yung mga pabulok na daw, yung pa-decompose na. Kaibigan, pwedeng-pwede yan, basta po organic matters, pwedeng-pwedeng ipakain yan sa ating mga larvae, o sa ating BSF, L. Samahan nyo lamang siya kasi watery po yung mga gulay. Masyadong matubig yan kasi pangit din kung napakataas ng moisture ng binibigay natin pagkain sa ating mga black soldier fly. Nagiging nagkakaroon sila ng amoy, hindi magandang amoy. Then pag i-harvest mo po sila pag nasa tamang edad na, in 15 days kasi na-harvest na po yan. Pag 15 days na, 2 weeks, mahirapan kang i-harvest niyan pag matubig o mataas ang moisture. Lalagkit po kasi yung frost nila, yung dumi nila, hahalo doon sa pagkain.
Actually, magiging toxic pa po yan doon sa mga larvae. Kaya kung tayo po ay magbibigay na pakain sa ating mga larvae, saan na ba yung aking binabasa na wala? Madali lang ulit nawala yung kanyang katanungan. Nag-corrupt. Okay, yun nga kaibigan, kung gulay o marami kang gulay na available yan sa'yo, pwedeng ipakain yan sa ating mga alagang larvae. Yun nga lang, kaya na sinasabi ko, haluan mo ng mga bagay na tuyo, tulad ng darak, yung rice bran, kasi tuyo yan, di ba? I-mix mo doon sa gulay na matutubig para bumaba ang moisture, maging medyo tuyo siya. Ang ganda pong pakain niya sa ating mga alagang larvae o BSFL. Okay? Sana na bigyan ko ng kasagutan ang iyong tanong. Okay, nawala lang kung sino siya. Yung ganap tayo ulit. Ito naman galing kay Dikong Onyok. Sabi niya, Sir, pwede po ba maging adult BSF ang itlog na nakukuha sa wild na BSF? Ang tanong niya mga kaibigan, kung makakakolekta tayo, makakahanap tayo ng mga eggs ng BSF from the wild. Actually, diyan ako nag-umpisa sa wild. Ang ganda ng tanong niya. Pwede yan na gawing, tawag dito, fly o yung adult fly para mapadami natin. Dahil diyan nga ako nagsimula at yan may mga videos ako niya. Kaya po pala kung kayo ay gustong matuto sa step by step sa BSF o sa black soldier fly farming, mag-message lang po kayo sa video ito at pag nakita ko, bibigyan ko kayo ng mga videos na step by step kung paano kayo makapag-umpisa. Galing lang po yan sa paligid natin, lalong-lalo na kapag tayo nasa probinsya. From the wild lang po yan sa paligid natin. Palalapitin po natin sa atin. May video po tayo dyan kung paano natin palalapitin yan at paano tayo makakakulikta ng mga itlog nila ng mapapisa natin at doon na tayo magsimula magpadami ng mga fly. Okay? Yan nga, Dikong Onyok, pwedeng gawing BSF fly ang ating mga itlog na nanggagaling sa wild. Okay? Thank you so much sa iyong mensahe. Ito sabi niya naman, sabi ni Abilino Barcelona, sabi niya, boss, pakisend naman ang link ng Black Soldier Fly. Interesado ako mag-alaga. Thanks po. Okay kaibigan, sige, sisend ko sa iyo ang link. Thank you so much sa iyong katanungan. Sabi din ni Jovelyn Britannia, ito, naghihingi din ng link. Okay, hintayin nyo lamang at pagkatapos ng ating video, isisend ko sa inyo ang link dun sa Black Soldier Fly Farming from start hanggang sa pag-aalaga. Bibigyan ko kayo ng videos niyan. Okay? Ito, ang daming nag-message dito. I agree, thank you po for this video. Thank you so much din, Darwin Narciso. Okay? Sabi naman Wilson Bilan Nilo. Maraming salamat po. Napakaganda ng video nyo. God bless. Thank you so much din. Ito, galing kay Ian DJ. Sabi niya, paano sure na BSF ang itlog sa mga karton? Paano sure na hindi housefly ang dadapo? Okay, parang in-check kaibigan, iyan ang iyong mensahe, pero ito, nagets ko yung kanyang mensahe. At tinatanong dito, paano daw maging sure na BSF ang itlog sa mga karton? Ito po yung yan ano, kasi itong misis nila, based doon sa video ko, kung paano mag-start, paano makakulikta ng itlog ng Black Soldier Fly. Kaya ang tanong niya dito, paano daw maging sure na BSF ang itlog sa mga karton? Yung pong igis na tinatawag, yung pinag-iitlogan ng BSF. Yan. At sabi niya pa, paano sure na hindi housefly ang dadapo? Paano daw maging sure na hindi langaw ang dadapo o iitlog doon sa ating abang na itlogan ng BSF o ng Black Soldier Fly. Okay, kaibigan Ian, ganito lang kasimple yan. Ang
BSFL, o ang BSF o yung black soldier fly, at saka ang housefly, magkaiba po ng ugali yan. Ngayon, doon po sa attractant na nakikita nyo sa video ito, kaya may nilalagay ako doon sa taas na karton, yung igis yan, ginupit na karton. Dahil doon nangingitlog ang black soldier fly. Ngayon yung housefly naman, hindi yan sila nangingitlog doon sa karton na yon. Pupunta yan mismo sa attractant doon sa nabubulok ng mga organic mothers. Yun ang kaibahan nilang dalawa. Kaya 100% ang makukulikta mong itlog doon sa inabang mong karton na ginupit ay from the wild o from the BSF from the wild o galing doon sa black soldier fly na wild. Hindi po yan mahaluan ng housefly o bangaw. Hindi po lang yung itlog dyan. Kung mapapansin nyo po, di ba langaw, ang hilig dumapo sa mapagkain, pag napabayaan mo, maya-maya may makikita kang itlog doon. Yung pong ugali nila, doon sila mangingitlog mismo sa bagay kung saan may pagkain. Ang black soldier fly, hindi po, iba. Maghahanap yan ng may itlogan nila na malapit doon. Pero hindi directly doon sa mismong substrate o doon sa mismong nabubulok ng mga organic matters. Kaya 100%, pag may nakita kang itlog doon sa igis o doon sa ginupit na karton na nasa itaas ng attractant, 100% I guarantee from BSF yan, from black soldier fly yan, kaibigan. Okay? Thank you so much, Ian. Okay, ganun pa tayo. Ito naman galing kay Kabutihang Buhay. Kabutihang Buhay, sabi niya, mabuti dyan sa inyong idol, maraming wild na BSF. Dito sa amin, gumawa ako ng ganyan, mga bangaw ang nangitlog kasi wala ng mga puno dito sa amin. Kaya napilitan akong bumili ng larvae at ayun, unang cycle ko, sobrang dami talaga ng mga napisang itlog. Keep up the good work, idol. Okay. Ganoon mga kaibigan, kung talagang tiyaga-tiyaga lang yan, pag nasa probinsya tayo, talagang makakakulit na tayo ng BSF eggs. Ngayon, kung talagang hindi kayo naiinit kayong makapaghintay na dumalaw yung BSF, yung black soldier fly, ang second option yan, bumili na lang kayo ng itlog. Kaya lang, super mahal po niyan mga kaibigan. Ang 10 grams niya nasa 500 to 800 pesos. Ganun kamahal. Kaya tinatawag ko nga yan na tawag dito white gold. Kasi parang gold po ang presyo ng BSF eggs. Yan. Okay? Gana pa tayo. Galing naman. Free na pagkain. Yung tayo po ng larvae. Ito. Sabi niya ito. Pat's TV vlog, sabi niya. Galing naman, free na pagkain ng mga manok. Yung tayo po ng larvae, sir, ano po ang ginagawa ninyo? Okay, ang ganda ng tanong niya mga kaibigan. Kasi double purpose nga ito. Nakakapag-produce na tayo ng larvae para sa ating mga alagang hayop, feeds para sa ating mga alagang hayop, mga manok, baboy, isda. Yung tayo ng larvae, ang tawag po dun frass. Yan naman po ay very effective na fertilizer. High quality fertilizer po yan. Napakaganda pong pataba sa ating mga pananim yan. Yung frass nila o yung dumi ng larvae. Kaya double purpose po tayo. Actually hindi lang double, triple pa. Alam niyo kung bakit? Yung pinapakain natin sa larvae, mga organic matters yon, pwede tayong mangulikta sa mga palengke, na which is tinatapon na lang yan sa basurahan. Instead na itapon sa basurahan, sa landfill na nagkokos lang ng mga langaw doon, nakukulikta natin yon, makakabawas tayo ng basura, makakatulong tayo sa environment. Pag pinakain natin sa larvae, magkaroon tayo ng after 15 days, nakapag-produce tayo ng larvae, kay feeds na tayo sa ating mga alagang hayop, then yung frass nila, fertilizer pa sa ating mga pananim. Isipin niyo po ba yan? Nakatulong tayo sa kalikasan, nagkaroon pa tayo ng feeds, nagkaroon pa tayo ng organic na pataba o ng organic fertilizer.
Ganun kalupit ang black soldier fly. Kaya I encourage na dapat nyo matutunan ang black soldier fly farming. Okay, nag-corrupt na naman ang aking yan. Ano ba tayo? Okay, ito naman mga pagpapasalamat naman ng iba dito. Salamat po sa info, brother. Malaking tulong ang vlog mo dito sa Talim Island. Talim siguro sa yan ito. Sa bandang yan, Rizal. Yan, alam kong Talim sa Rizal yan eh. Okay. So, galing naman kay Ludes 671. Sabi niya, sir, nagpa-itlog din ako ng BSF. Nagbasa ako ng feeds para itlogan nila, kaso ibang uod ang nakita ko. Lapad, bilog na may butas sa mga puwet. Uod ng bangaw ata. Okay. Madali lang naman i-identify yung larvae ng bangaw, ng langaw, sa larvae ng, excuse me. Okay. Madali lang i-identify mga kaibigan, mga farmers, yung larvae ng BSF o ng black soldier fly at saka ang larvae ng bangaw o ng housefly. Ang larvae po ng housefly, ito nga nakita niya sa message niya, yung mahaba na pabilog na may butas sa bandang puwitan niya. Yan po yung larvae po ng langaw yun, ng bangaw. Yan, nahaluan po yung kanyang substrate. Yung larvae kasi ng BSF o yung BSFL ay palapad yon, na palapad ang katawan niya na medyo flat. Hindi siya bilog. Yan. Saka ang characteristic niyan, yung larvae ng BSF, mahihain yon, ayon yung sa liwanag, nasa ilalim yon ng substrate. Ang larvae ng bangaw o ng langaw, nasa ibabaw. Makikita mo yan, makikita nyo yan, nasa ibabaw sila. Kaya madaling i-identify yan. Okay, kasama loads, 671. Yun nga, ang nahaluan yung substrate ng tawag dito, ng itlogan niya ng langaw. Ay advice na doon kasi sa pagpapapisa natin ng itlog ng BSF. Ako kasi naka-enclose yan. May kulambo sila. Kasi may possibility kasi na dapuan niya ng langaw yung substrate nila doon. Pwedeng umitlog doon. Hindi na natin mapansin yon, mapipisa yon. Nasasama na doon sa paglaki ng mga alaga nating BSFL o yung black soldier fly larvae. Kaya kulambuan po natin yon. Net, lagyan natin ng net. Isang kulambo, bili lang kayo ng isang kulambo. Lagay nyo sa tawag dito, kubo-kubo ninyo kung saan yung papapisain yung mga itlog ng BSF para po 100% sure hindi mahaluan ng langaw yon. Pero actually hindi naman siya yan. Yung larvae ng langaw, pagkain din pa nga yan ng ating mga alagang manok eh. Hindi yan tatanggihan ng ating mga alagang manok. Kaya lang siyempre sa langaw yun eh. Baka mapunta pa yun sa hindi makain ng ating mga alagang manok. Ma-convert pa siya o matransform pa siya sa fly, magiging langaw yan. Kaya pinakamaganda niyan, lagyan natin ng kulambo. Yan. Okay. Ito pa. Galing naman kay Dix Dayaday. Yan. Sabi niya, kailangan ba sir may ilaw sa gabi? Ang tinatanong niya dito mga kapatid, kung kayo ay may mga BSF na nasa kulungan, tatanong niyo, kailangan daw may ilaw sa gabi? Actually, not necessary. Hindi na kailangan kasi, pero make sure lang sa umaga, nasisinagan sila ng araw. Kasi, pag hindi yan nasisinagan ng araw yung mga fly, hindi sila productive, hindi sila nag-mimit, hindi sila nag-copulate. Hindi sila kumbaga sa yung female and male BSF, hindi yan nagiging attractive sa isa't isa. Hindi sila mag-mimate o magpo-copulate. Hindi tayo makakapag-produce ng itlog. Kaya kailangan mag-set up kayo ng isang kulungan nila na nasisinagan nyo ng araw between 10 p.m. to 10 a.m. to 2 p.m. Alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kasi diyan napaka-active sila at diyan sila nag-mimit, mag-copulate. Then after a day, mga 2 days after noon ng meeting nila, mangingitlog na yan sila. Okay?
Sa gabi, hindi mo na kailangan yung lagyan ng ilaw, kapatid. Magagastos lang tayo sa kuryente. Wala. Matutulog lang naman yan sila, kaya hindi nyo kailangan lagyan ng ilaw yan. Okay? Ito pa. Salamat naman to. Sabi niya, yes sir, salamat sa mahalagang impormasyon, full support. Gagayahin ko po yan kasi may mga alaga akong manok. Pwede po ba yan sa itik? Ay, pwede po sa itik ito. Any kind of poultry. Itik man yan, pato, ganso, ano pa man. Basta po poultry. Pwede po yan. Maging sa, excuse me, maging sa aso, sa, tawag dito, sa pusa, pwede yan. Basta lutuin nyo kasi siyempre yung aso, hindi naman kakainin yan. O yung pusa, hindi kakainin yan ng gumagalaw-galaw yung larvae. Yan nyo. Mas maigi kung i-powderize ninyo para hindi nila makilalang larvae yun o worm. Okay? Galing naman kay dalawang message si Dix Yaday. Sabi niya, okay lang po ba malamig na lugar, sir, at palaging umuulan? Very good question, kaibigan. Kasamang Dex, actually, wala tayong magagawa, lalo't pag tag-ulan naman talaga o taglamig. Yun nga lang, talagang mahina ang production nila. Hindi sila productive pag taglamig. During summer season, doon sila napakagaling magparami. Pag taglamig, tag-ulan. Unang-una, sabi ko nga, kailangan nila ng sinag ng araw. Pag tag-ulan, di ba, wala namang araw, kaya hindi sila nagiging active o nagiging productive. Okay? Thank you so much. Kasama ang Dex Dayaday. Galing naman kay DYY Santos. Okay? Sabi niya, kaya pala mayroon akong ginagawang compost bin. May takip naman, pero daming larvae ang lalaki. Paano gagawin ko doon? Siguro na gumagawa siya ng organic na pataba, yung compost bin. Ayan. Ito mga gusto kong mga tao, yung may hilig sa tawag dito, pagtuklas ng mga organikong mga bagay para sa kapag mapapakinabangan natin sa ating mga pananim. Ito, nagko-compost na daw siya. Compost bin, ibig sabihin, isang bin yun, isang box. Tando doon yung mga organic matters, yung mga kitchen waste nila, o ano pa mga bagay-bagay na nabubulok. After makompost niya kasi ang gandang patabayan. Sabi niya dito, ang dami daw larvae, ang lalaki. Anong gagawin ko doon? Sabi niya. Yun kasi yan, sabi ko nga, ang BSF, pag nag-decompose na yung organic matters, nagsisilbing attractant yan eh. Na-attract sila. Ngayon, doon sa mga singit-singit doon ng bean, siguro, doon nag-iwan ng itlog yung black soldier fly, then 3 to 4 days kasi mapipisa yan eh. Babagsak doon sila sa nadidecompose ng mga organic matters, doon sila lalaki. Yun ang nakita ni Ma'am Liwayway Santos. Ma'am Liwayway Santos, huwag kayong magblema kung malalaki yan o paano gagawin dyan. Kung may mga manok kayo, malaking bagay para sa inyo yan kasi mapapakinabangan ng inyong mga alagang manok yan. Ngayon kung wala naman kayong manok, edi hayaan nyo na po. Aalis naman po kasi yan. Yung larvae kasi mga kaibigan, pag nasa tamang edad na yan, mag-migrate yan doon sa mga organic mothers. Aalis yan sila. Magsisiakyatan yan. Pupunta yan sila doon sa isang tuyo, madilim, at malinis na lugar. Kasi hihinto na yan sila doon sa pagkain. Mapapansin nyo po yan ay kulay itim na sila. Pag himinto yan after a week, magta-transform na naman yan bilang fly. Yan ganoon lang ang cycle nila mga kapatid. Kaya napakagandang inaalagaan ito. Walang kagastos-gastos. Hindi ka mumunsumi sa gastusin kasi mga organic matters lang ang pinapakain natin dyan. Wala siyang amoy, wala siyang diseases na tawag dito, na makukuha o maita-transfer kung saan-saan. Okay? Ang dami nito. Inumuna ako.
Okay, naka 30 minutes na tayo mga kapatid. Baka mainip kayo, dahil pa nito. Nangangalahati pa lang tayo. Isang video pa lang itong binabasa ng ito. Anyway mga kapatid, kung interesado po kayo sa tawag dito, Black Soldier Fly Farming, huwag po kayong mahiya. Mag-message sa akin o mag-iwan ng mensahe dito mismo sa video ito. Hanapin nyo lang yung comment box dyan. Mag-iwan kayo ng mensahe about sa Black Soldier Fly Farming at bibigyan ko kayo ng mga tips, mga ideas, bibigyan ko kayo ng video ang kinakailangan, kung gusto nyo ng video sa pag-start hanggang sa pag-aalaga. Para po mapakinabangan ninyo. Sayang po, lagi kong ini-encourage ang mga viewers, ang mga subscribers ko, yung mga farmers na dapat matutunan ang pag-aalaga o ang Black Soldier Fly Farming. Napakalaki po ang naitutulong nito sa atin. Napakalaki ng naiaambag natin sa kalikasan. Friendly po kasi ito, hindi ito disease carrier. Friendly, hindi siya nangangagat. Tawag dito, hindi siya magastos kasi ang kinakain lang nila, yung mga larvae ay mga organic matters lang na pwede natin hingin sa palengke, yung mga prutas at mga gulay doon na mostly tinatapon na lang kung saan-saan na nabubulok at nilalangaw lang. O di kolektahin na lang natin, pakain natin sa ating mga alagang BSFL o yung Black Soldier Fly Larvae. Okay, ulitin ko po. Kung interesado po kayo sa ganitong klase ng pag-aalaga, itong Black Soldier Fly Farming o BSF Farming, huwag po kayong mahihiya, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng mensahe at agad-agad ko pong sasagutin yan pag nakita ko po yan. Para po lagi kong makikita ang inyong mga mensahe, mas maganda po kung mag-subscribe kayo, then pindutin nyo po yung notification, yung all, para po once na mag-upload pa ako ng mga videos ay ma-notify kayo automatically. Okay, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong oras, sa pakikipagbanding sa akin ngayong umaga. Okay, sana po ay maging maganda ang ating paghahayupan. Magandang buhay po sa inyong lahat. God bless you all.